Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Irish, tambalanista since 2013. Loyal listener nyo ako kasi kapag nakatutok ako sa inyo, nawawala ang lungkot ko. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang isang karanasang magpapatunay sa kasabihang try and try until you succeed. Education ang kurso ko kaya kailangan kong kumuha ng board exam para sa mga guro. Para siguradong handa, nag-enroll pa ako sa review center. Pero pakiramdam ko dahil sa pressure, bunsod na expectations ng pamilya, mga kaibigan at mga chismosang kapitbahay, hindi ako pumasa. Nag-exam ulit ako sa pangalawang pagkakataon at ibinagsak ko ulit. Hindi pa din ako sumuko at sumubok ulit. Sa pangatlong pagkakataon, bagsak na naman ako. Hindi ko naman ikinagulat kasi 75 items yung hindi ko nasagutan. Naubusan kasi ako ng oras. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko kaya sa pang-apat na beses, sinubukan ko ulit. Hindi ko pa din naipasa. Nakakadurog ng puso kasi lahat ng kasamahan ko sa trabaho nakapasa. Tinanong ko ang Diyos kung bakit. Mabait naman ako, mapagkumbaba, at palasimba. Pakiramdam ko hindi naman niya dinidinig ang dasal ko kaya hindi na ako nagsimba. Desidido akong ipasa ang board exam kaya nag-review center ulit ako. Nang malapit na ang pagsusulit, nagbalik loob ako sa Diyos. Nagsimba ako at hiniling na kung hindi pa ako makakapasa sa pang-5 pagkakataon, wag na niya akong hayaan na mag-board exam. Dininig naman niya kasi hindi natuloy ang board exam dahil sa COVID. Isang araw habang nagtuturo, nainis ako sa isang estudyante kasi 1 linggo na naming pinag-aaralan yung Bible verse, hindi pa din niya makabisado. Nang basahin ko ang Bible verse, parang sinagot ng Diyos ang matagal ko ng katanungan. Ang sabi sa Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Simula noon ipinaubaya ko ng tuluyan sa Diyos ang matagal ko ng pangarap na pumasa sa board exams. Inalis ko ang lahat ng takot at pangamba sa puso ko at nagtiwala ako sa Kanya ng buong buo. Ano man ang maging resulta ng susunod na board exam, yun ang kalooban niya. Sa 5 pagkakataon, nag-board exam ako ulit. Wala akong pinagsabihan. Ako lang ang nakakaalam. Sa pagkakataong ito, pumasa na ako ng bonggang-bongga. Sa mga kapwa ko tambalanista, sana ay maging paalala ito na hindi mahalaga kung ilang beses kang sumubsob at nadapa. Ang mas mahalaga ay kung ilang beses kang bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa buhay, hindi natin kontrolado ang maraming bagay,
Pero may control tayo kung paano tayo magre-react sa mga nangyayari sa atin. Lagi nating piliing maging positibo at huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Sa mga kukuha ng board exam, okay namang magsuot ng pulang panty at pulang bra o magpatasa ng lapis sa top-notch na exam na kukunin nyo. Pero huwag nyo din kalimutang manalangin ng taimtim. Ipaubaya nyo sa Diyos at magtiwala na anuman ang maging resulta, yan ang kanyang kalooban. Salamat tambalan sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong tambalanista, Irish. Napakaganda naman ng mensahe na ibinibigay sa atin ni Irish. Kung ano man yung mensahe na yan, kanya-kanya na po tayo. Charot. Minsan nakakapagod na rin mag-explain eh. Tsaka gets nyo naman. Gets nyo naman. Tsareng! Hindi, pero ang ganda, diba? Napakaganda talaga. First, of course, napakaluma ng kasabihan. Pero sa totoo lang, totoo talaga. Try and try until you succeed. Yes. Alam mo, alam to, short anecdote, short na kwento. Meron tayong isang tambalanista na ilang beses na siyang nag-a-attempt, partner, na bigyan ako ng glasses. Eyeglasses. Parang lagi niyang sinasabi sa akin na, Nicole, paano kaya kita sisenda ng salamin? Tapos ine-explain niya talaga, ang haba ng mga explanation niya tungkol sa glasses, partner. Tapos ako naman bilang, alam mo na, mayabang sa 2020 vision, ganun. Hindi mo kailangan ng eyeglasses. Hindi ko kailangan ng salamin, ganyan. Malayo pa lang, alam ko na at kilala ko na kung sino ang pogi, ganun. alam ko na magaling kang mangilatis sa linaw ng iyong paningin. Ang linaw-linaw, malayo pa lang, may gaydar na ako, alam ko kung Becky yan, di ba? Kahit 10-40 kilometro, pag kunyari sa simbahan, partner, kahit nandun ako sa dulo ng simbahan, tapos responsorial psalm, mababasa ko yan. In other words, hindi ko masyadong, dahil feeling ko, hindi ko naman kailangan. Plus, malayo kasi siya, partner. Taga Naikabite. So, parang ang layo sa akin, pupuntahan ko, yung mga ganon. So, hindi ko pinantahan. Isang araw, nagpa-check sa mata yung aking asawa. Tapos, ang sinabi sa kanya, kailangan mo ng ganitong klaseng salamin, Kinemelatic, Channeling Boom Boom. Tapos, eksakto yung si Doc nag-message sa akin. Sabi niya, pupunta ka pala sa SM Rosario. Sabi niya, para sa opening ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry na new branch. Sabi niya, yung clinic ko is 14 kilometers away from SM Rosario. Ano kaya kung meron kayang opto dyan na pwede kong puntahan para mabigay ko na yung salamin? Mga ganong klaseng eklavo. Kumbaga parang talagang nagtatry talaga siya na magkaroon kami ng chance to meet. Tapos naisip ko, 14 kilometers kung sa probinsya, parang feeling ko malayo. Parang gano'n. Tapos winays ko parang mga 40 minutes away. So parang hindi posible. Ganyan. Malayo-layo pa? Malayo-layo pa. 14 kilometers? Oo, 14 kilometers. Tapos mauuna si SM Rosario bago si Naik. Parang gano'n. So parang alanganin talaga. Basta sa madaling salita, partner, for whatever reason, I think I would say that it's a divine intervention. Naalala ko lang nung binasa ko yung parang history na messages namin, na yung kailangan na salamin ng asawa ko, yun ay matagal niya nang sinasabi sa akin na kailangan ko salamin. Ayokong tanggapin kasi ayokong tanggapin na may edad na ako. Kasi hanggang ngayon naman malinaw pa rin talaga yung mata mo. Hindi mo naman talaga kailangan ng eyeglasses. Hindi naman talaga. Pero ibig sabihin, partner, kumbaga, parang hindi ko talaga pinapansin ko kasi parang feeling ko hindi ko kailangan. Pero, partner, na-realize ko ito pala yung sinasabi niya kailangan. So, the next day, partner, pumunta kami ng Naik Cavite. And para sa akin, partner, sobrang priceless nung naging reaction ni Doc Bless sa pagkakakita sa akin. Parang feeling ko ako ng pinakamakinis na babae sa balat ng radyo.
Yung talaga nakita na isang Diyos ang dumating ng correct, SM, ganon. Partner, hindi. Pinunta ko siya sa clinic niya. Sa clinic, oo. Talagang partner, parang kulang na lang kung kaya niya mag-split. Literal na tatumbling split at kanderet. Pero dahil talon lang yung kaya niya, mga talon, nabilang ko mga 58, di ba? So, yun yung isa sa mga example, partner, ng try until you succeed. Kasi hanggang sa kumakain na kami, hindi pa rin siya makapaniwala na magkasama kaming dalawa, yung ganon. And for Doc, matinding achievement yun correct, na makita ka, di ba? Isipin mo, ilang years na yun nakalipas. Tama. Pero hindi siya tumigil. Di ba? Na gumawa ng paraan para magkita makita kami. ang isang Nicole Yala. Tama, di ba? Na parang, paano yung magkita? Tas paano yung appreciation? Si Doc Bless Fami Villanueva. Talagang Hi, Doc Bless. You are so blessed meeting Nicole. And ako din, I'm so blessed kasi talagang partner, sa totoo lang, 2020 yung vision ko pala sa malayo. Na-realize ko lang itong past week na kapag nagbabasa na ako ng medyo maliliit, medyo naduduling na ako, medyo nilalayo ko na siya. So sabi ko, umpisa na ba ito? Paano ulit yung reaction mo? Umpisa na ba ito, di ba? So, yung pala, kung kailan kami magkikita, ay yung kung kailan ko pala din kailangan nung ganong klase ng salamin. So, sa madaling salita, kukunin ko na sa kanya next week kung kailan maging available yung salamin na yon na particular. So, wala lang, bigla lang naalala ko na ganon yung sinasabing everything happens for a reason. Na sometimes, may mga bagay na gusto mong mangyari pero hindi siya nangyari, pero kasi hindi pa pala kanya oras. Kasi kung pinuntahan ko yung noon, partner, kung nagkita kami noon pa, hindi ko pa naman nakita ka ni Doc, kailangan. ikaw pala, hindi ka pala makinis dati. Nga, buti na lang makinis na ako ngayon kasi kinis siya sa akin. Ang kinis mo pala sa personal. Ay, tama. Ako, madidisappoint talaga siya. Buti na lang talaga. God knows talaga. God's time is the best time. Pinaputi muna ako ni Lord. Sarat. Diba? Pinaslim ka muna. Pinakinis. Ganon, diba? Pinantangus-tangus ng kaunti yung ilong, diba? Pero yun, and these are, for others na wala sa kwento, it may seem like a small thing. But for others, it's a big thing. So, kanya-kanya po yan ng levels eh. And ito naman kay Irish, diba? Ganun talaga eh. Minsan, nagtataka tayo, nagtatanong tayo, bakit hindi pa nangyayari? Bakit ito na naman yung nangyari? Bakit ito yung ganyan? Yung pala hindi pa panahon. Totoo diba? yun. So, sabi nga, diba, our favorite Bible verse, diba? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ang dami ng magagandang messages, no? Something related to Bible, to God, and yung reality ng life. Totoo yun, that you cannot control people, what people say. Yes. You cannot control what people do. What you can control is how you respond to it. How you will react. Yes, magandang magandang mantra yun na gamitin natin. Kasi kapag pinipilit mong kontrolin yung sasabihin ng ibang tao, mamamatay ka talaga ng maaga. Oo. Diba? Actually, in 3, 2, 1. Ganun kabilis. Tegi. Bakit kasi ma-stress ka ng ma-stress? Di ba? Pero kung paano mo i-manage yung mararamdaman mo, paano mo ma-manage yung perspective mo kung ano ang galawan ng ibang tao. Yan. Di ba? Hindi ka masyadong ma-stress. Matatanggap mo na ganito talaga ang realidad ng buhay. Yes. Ano yung mga halimbawa ng, kunyari, ganyan talaga yung ugali ng tao. For example, palamura siya. Pwede mo siyang sabihan. Pero may mga tao talagang sadyang palamura. Ganun at hindi mo makokontrol ang mga taong yan. Ang makokontrol mo, paano ka magre-react sa kanya? Huwag ka nang sumama. Huwag mo nang nagsasama dyan. Layo-layo ka ng konti. Correct. O di naman kaya, ganun. deadmahin mo na lang. Kasi instead na lagi kang galit sa naririnig mo mura, yun na siya. Anong gagawin natin? Ma-stress ka talaga sa mga yan. Hindi mawawala ang mga ganyang klase ng tao. Sa example lang yun. Pero totoo yun. Lahat ng mga maririnig mo, minsan hindi mo talaga magugustuhan. Tama. O tingnan mo, partner, kung kailan pumasa si Blessy, nung wala na siyang sinabihan. Diba? Kasi yung mga taong yun, wala nang sa paligid. Kasi yung mga taong yun, hindi nakatulong sa kanya, nakadagdag pa ng matinding stress sa halip. Diba? So, nanahimik siya. Diba? Sa kanyang sariling diskarte. Hindi niya pinaggalat kung kani-kanino. Kita mo, diba? Nakapasa.
'Di ba? Mga ganoon. So, paano siya nag-respond doon? Hindi ko nasasabihin. Sa maraming tao na ito ang diskarte ko. Oy, by the way, mag-e-exam ako ha. 'Di ba? Kasi may mga taong pagsasabihan natin, ang gagawin nila kunyari concern sa iyo. I will pray for you. Yan. Pero at the Prayers back of their assured. minds, Diba? 'di ba? Ayaw kanilang pumasa. Kasi utak talangka sila. Correct. 'Di ba? Kunyari natutuwa sa magiging success mo, pero ang totoo, pinagpe-pray nila na bumagsak ka. Ay, naku. Maraming ganyang klase ng tao. Kaya kabahan Diba? ako doon sa mga taong ganyan. Malapit na po ang summer, mag-practice na po sa init. Diba? At sa halip na ma-stress ka sa mga ganyang klase ng tao, diba? Dapat magkaroon ka na lang ng sariling diskarte sa madaling salita. Huwag mo ipagkalat. Akala ko magkaroon ka ng sariling bansa, sariling kontinente na ikaw lang makakapili kung sino mga gusto mo. Pero pwede yun May control ka din doon kung kaya mo. Hindi sa part na may sarili kang bansa, di ba? Pero ang pwede mo Diba? i-control is pipiliin mo kung sino yung mga nasa paligid mo. Yes. Di ba? Yung mga Sinasabi na ganyan. create your own boundaries. So, Yun yung control mo. Correct. Diba? Paano ka mag-respond yun? So you create your own limitations. Yes. Kung alam mong toxic na yan, edi iwasan mo na yung taong yan. Correct. Ganyan na talaga siya pinanganak siyang toxic. Totoo. Actually, Utak talang ka talagang taong yan. So huwag kang lalapit sa kanya. Diba? Tama. Mag-set ka ng boundaries dyan. Iwasan mo na siya. Kung halimbawa, lagi siya nandyan MWF, diba? Huwag kang pumasok MWF. Charot. Basta alam mo na yon. Hindi Diba? hindi na para isa-isahin namin kung ano at paano ang gagawin, 'di ba? Totoo Pero yun. again, to Irish, napakabongga naman at nakapasa ka na finally. Congratulations. 'Di ba? At parang mas masarap yung feeling na pumasa ka kasi alam mong yung mga pagsubok na pinagdaanan ay matindi. And I guess one of the reasons kung bakit na i-share din yung kwento sa Mahiwagang Burnay. Kasi kung nakapasa ka kaagad, parang ang corny eh. Ka-share-share ba yun? Yung pumasa agad? Masyadong pangkaraniwan. Diba? Pero yung pang-5 beses bago pumasa, hindi, alam mo, partner, hindi lang si Irish na nakaranas ng ganyan eh. Diba? Siya lang siguro yung naglakas ng loob na magsulat, mag-share at mag-inspire. Pero may mga ganyan din na hindi lagi nakakapasa. So this serves as an inspiration for them. Correct. Kaya napakabongga. Partner, bago tayo matapos dito sa radyo, syempre i-shoutout lang natin lahat ng mga nakatutok at nakaantabay sa atin. Sobrang cute. Nakikinig sila sa Barangay 873 Zone 96 sa Carna Rojas Street. Yan. Si Angging Salines, si Rosemary Abangers. Abangers ba ito? Kasi kanina pa nga sila nakaabang, kaya abangers na tawag sa kanila. Si Tess de Guzman, Ami Salines, Crispy Chicken, and ng Bara Family. Yeah, hindi kasi, basta alam niyo na kung sino-sino kayo. Kayo yan. Oo, si Ami Salines ng Barangay 873 Zone 96 San Andres, Bukid, Manila. Nakatutok at nakantabay sa atin. Maraming salamat po. And happy birthday kay Junji Villanueva. And congratulations din for passing the board exam na LET. So sakto pa 'di ba na licensure exam for teachers ang pinag-uusapan natin. Congrats. Sa lahat ng mga pumasa, congratulations, Bekan naman. Pa-milk tea naman. Pa-milk tea naman dyan. Kung social kayo, di lechon na lang. Why not? Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Have a Feel Good Tuesday. Bye-bye. This portion was ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. So may mga ganun talaga mga eksena na hindi pa talaga binibigay kasi may rason. Ako para sa akin yung kay Irish, siguro ang rason para may kwento mo sa Mahiwagang Burnay. Kasi ka-share-share ba partner yung ka-share-share naman yung pumasa of course. Pero yung mas may lalim, mas madaming pwedeng mahuhugot na lessons dun sa kwento ni Irish na hindi pumasa on the first try. Correct. Mas may Ganun. mas may impact. Sorry may naman doon sa impact. kapasa agad. Kung walang impact. Pero ibig sabihin, mas makita mo yung struggle kasi mas may value, mas may impact. Totoo yun. Itong taong to, ang daming pinagdaanan, talaga mapapawaw ka. Ano yung sinasabi natin mapapawaw? We adore, we admire your perspective. Na grabe, sige lang ng sige. At habang 'di ba, habang bumabagsak ka, ang dami mong nakukuhang lessons. tama. 'Di ba? Sabi nga parang the universe will give you the same test until you, 'di ba? Learn from it. Learn from it until you passed it. 'Di ba? Ganun yun eh. Hangga't hindi mo sa totoong buhay, hindi lang sa exam. Paulit-ulit mong kukunin yung test na yan. Yung exam na yan, hangga't hindi ka nakakapasa. Yes. At syempre, paano ka makakapasa? Kailangan may matutunan ka. Totoo. 'Di ba?
And applicable yun. Kung literal mong titingnan sa exam, ganun eh. Parang, nga no, ibig sabihin, hindi pa ako natututo. Kailangan pagpursigihan ko pa. Ano pa yung mga lesson kung mag-review pa ako ng mas matindi. Baka naman yung pinuntahan ko review center, peke pala yung teachers, diba? Ibang review pala yung inaaral doon. Home economics pala doon. Yung culinary pala yung correct. O kaya tungkol pala sa vulcanizing, diba? Mga ganun. Diba? Mga ganon. So, nagkaroon ka ng napakaraming lessons dito. Tingnan mo kami, kaya wow na wow kami. Diba? Yung shinare mo sa amin, it's not just about passing the exam eh. It's the series of tests that you have undergone. Na parang, ngayang galing, na parang 5 beses ka nag-try. At sa bawat try na yon, ang dami mong lesson na nakuha na na-share mo sa amin. Yes. Yung mindset, 'di ba? Yung pagpupursige, yung hindi ka na makikinig sa ibang sa sinasabi ng ibang tao kasi totoo 'yun eh. May sasabihin ng ibang tao sa iyo at hindi mo makokontrol 'yun. Ngayon kung magpapadala ka sa mga sinasabi nila, ikaw yung matatalo, ikaw yung ma-stress until maapektuhan na lahat ng diskarte mo sa buhay. Ganun. So, yun yung ayaw nating mangyari sa iyo. Kaya, 'di ba, magkaroon ka ng sarili mong diskarte. Hindi mo kailangan pakinggan ng consider lahat ng sinasabi ng ibang tao. Wow. Minsan hindi sila nakakatulong. Tsaka totoo yun yung sinabi ni partner kanina na hindi lahat ng truly na nagtatanong tungkol sa mga ganap mo sa buhay ay truly concerned. Yung iba, chumichismis lang. Nandiyan lang sila sa palipaligid. Oo. Kung magpapadala ka lagi sa kanila. Correct. Waiting sila for your waiting ka sa pagbagsak. Totoo yun. Parang basta ganun. magkaroon ka lang lagi ng sarili mong diskarte. Hayaan mo lang sila. Heist, ganun talaga, madaming itsosera, pakailamera, asosasyon ng mga chismosa, pakailamera sa mundong ibabaw, ganun talaga. Diba? Maganda rin yung paniniwala na kapag panahon mo na, panahon mo na. Pagka, ganun po talaga. Pag para sa'yo, para sa'yo. Kahit ano yung sinasabi mo lagi, kahit ilagan mo. Kahit ilagan mo, kung para sa'yo, para sa'yo. Dadaling ka talaga doon. Basta panahon na. Ibibigay talaga para sa'yo yan. Sa tamang panahon. Sa truly. Good luck sa mga eksena ay mga board exam. Ganyan. Hindi po madali. Pero yung kaya. mga comment ng mga tao sa FB Live, puro song title. Puro song request. Kasi daw radio station tayo. Okay. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Nakita ko rin eh. Song request. Oo nga. Diba, Boss Jamie? Ganun yun. Tapos batiin lang natin si Paulo Tuazon na nagbabakasyon daw sa Pilipinas kasama ang kanyang wife and kids mula sa Australia. Parang yung bisita natin kahapon. Si ano naman yun? Si Pau. Pareha silang Pau. Pau Canlas. Baka ito rin yun. Same din. Nandito na sila kahapon eh. Ang alin yan? Pinapabati ni EJ Marcelo, yung kanyang classmate na si Paulo Tuazon, na nagbabakasyon sa Pilipinas with his wife and kids from Australia. Di ba kahapon din si Pau? Anong family ni Pau? Oo, Canlas. Okay. Oo. Baka yun na yun. Hindi, baka iba. Baka iba din. Baka, hindi pero ang galing naman same setup. Kasama yung asawa umuwi, kasama yung mga anak umuwi at galing pa ng Australia. Correct, di ba? Same story. Bongga, love it. Si Doc Bless Parter, nakakatuwa kasi urong ng urong yung hindi siya nag-open ng clinic hanggat hindi natatapos yung kwento ng Mahiwagang Bornay sa bahay nila. Kasi sa clinic, hindi niya masagap eh. Siguro kasi layo na. Parang ganun. So, hindi na masagap. So, hindi talaga siya, kunyari dapat 8 o'clock mag-ano siya. Basta nag-a-adjust sa atin. Kaya pag umuurong tayo ng oras, umuurong din siya ng oras. Kaya nga, Doc Bless, paano na po pag umurong na ulit kami ng oras? Sabi niya, makakapasok na ako na maaga. Ganun. Nakakatuwa talaga siya, partner. Yung pagkakita niya talaga sa akin, yung happiness niya talagang, para sa akin, ano na yun. Para sa akin, priceless na nga yun eh. 'Di ba? Ano na lang, bonus na lang yung pa-progressive lens, bonus na lang yung mga Varilux Canamelatic, bonus na lang yan. Yung kanyang reaction to
to me, sobrang priceless yung para sa akin. Niyak talaga. You're so blessed, si Doc Doc Bless. At na-meet ko pa yung kanyang family. So, yan. Shout out sa inyo. Katuwa. So, yun yung mga, ako kaya naalala ko bigla, ito pala yung mga panahon na na example ng kahit anong pilit mo, tungkol sa isang bagay, kung di pa pala naaayon at hindi pa napapanaw. Ito, partner, hindi niya pa ako pinilit na pumunta ako na naik. Ako na yung nagkusa. Sabi ko, hindi ako makakadaan nung araw na pupunta kami ng SM Rosario sa Mayat de la Rosa. Kasi alanganin, kasi kailangan ko bumalik ng Manila. Sabi ko, pero free ako ng Sunday. So sabi ko, pwede akong pumunta. Parang gano'n, hindi na muna kami uwi ng Laguna. So, sobrang tama yung timing. Ganun. May tamang timing yung right timing. Yes. Diba? Perfect timing. Sa True Lalo. And lahat yun, iniakda yun ng tinadhana yun ng universe. Ang galing, no? Iisipin mo, ang galing naman. Binigay sa tamang pagkakataon ang lahat. Ngayon, kung hindi pa, di ba, nadidisappoint tayo, ganun eh. May mga bagay na gustong-gusto natin mangyari pero hindi pa nangyayari. And ang effect nun, frustrated tayo. Diba? Intindihin mo lang, maaari hindi pa panahon ngayon. Although we understand, talagang nakakaiyak minsan. Alam mong, kunyari, binigay mo naman yung effort mo pero hindi ka rin nakapasa. Diba, juwang-juwa ka pero hanggang ngayon wala ka pa rin jowa, for example. O kaya gustong-gusto mo yung achievement na yun pero hindi pa rin binigay sa'yo. May award ka, minimiti, pero hindi binibigay sa'yo yung award na yun. Because this is not the perfect time yet. May gusto mo ma-promote pero hindi ka ma-promote. Diba? Mga ganun. Correct. So may proper timing ang lahat. Madaling sabihin, pero pag nandyan ka, talagang may iyak at may iyak ka. Yung halimbawa, gustong-gusto mo na magkaroon ng anak. Di ba, pero hindi ganon. pa pala. Oo, pero bakit ganun? Ayaw pa kami bigyan ng anak. Madaling sabihin for us na, yeah, it's God's perfect time. Di ba? It's God's will kung kailan. Pero yun talaga yun. If it's God's will, then it will happen. Yarn. Sa dami ng mga natin, mga eksena natin. Ba yun yung kanina? Yun. Pag-greet naman po ang nanay at tatay ko na happy 42nd anniversary. More years sa kanila. Sana sinabi mo yung names ng nanay at tatay mo, Red. Good morning sa lahat ng teachers. Sabi ni Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Hi, JR. O, diba? Sa gitna ng lahat ng mga eksena natin, ang daming song request ni Michael Golo. Morning tambalan from DCC Department. Birthday daw kahapon ni Ian Guerrero. Sabi ni Merlin Regalado, thanks for inspiring us. Most of the time, nagda-doubt ako sa mga ginagawa ko. Tas may time, magtatanong ka, bakit? Pero tama kayo, everything is happening for a reason in the right time and place in the future. Sabi ni Mama Weng Villanueva Paalo, syempre ma, ikaw po yan. Ako nga, pag lagi ka nakikita, sobrang kala mo, first time lagi pag nakikita ka. Actually, si Weng, pag nakikita ako talaga, parang laging first time. Na-appreciate ko din yan, Mama. As in, lagi talaga, yung parang first time di ako nakita, ganun. Yung parang, kinikilig ka pa rin sa akin. Bakit? May ganun naman talaga eh. Kala mo laging bago. Laging bago, parang nakakatuwa ng mga taong ganyan eh. Sobrang masiyahin. Happy birthday sa best friend kong si Ate Pauline Angelique Ambanlok galing kay Kathleen De Jesus. Sabi ni Willaine Kiarao, hello po Miss Nicole and Sir Chris. Ask ko lang po, anong magandang oras pumunta sa booth nyo para ma-meet ko kayo? Magbabakasyon po kami ng family ko ulit after pandemic. And first travel namin ng pandemic baby namin. Sana ma-meet ko kayo. Dala kami ng alimango and sugpo from Rojas City, Capiz. Kailan? Tatandaan namin. Paglalatag namin kayo sarap! ng anong carpet? Anong kulay? Green linoleum. Carpet. Pwede din. Vinyl yung tiles. Yung carpet kasi mahal eh. Oo nga, linoleum, color green. Mga one yard. Yan, di ba? Na may design na ganito. Ganito yung design
ng Saan lagay doon, linoleum. welcome. Yan. Si Wilena Kiaraw. Ayan. Sabi Depende, kailan kung kailan. depende kung kailan yan. Mag-PM ka kasi hindi natin masasabi. Walang Oo. forever sa umaga. Tsareng. Oo, sasabihin namin sa'yo kung anong Oo, oras, kung anong anong araw. oras. Ganun. Pa-shoutout naman sa nanay ko ni si Marietta Sales na Malabon City at si Carla Catalan ng Santa Mesa, Manila. Galing kay Ricardo Sales. Ayan. Thank you so much. So very much. Basta magsabi kayo ha, kasi magugulat kayo kapag alam na this. Ay, wala na pala sila sa morning. Ganon! Ganon! Basta mag-message para sigurado. Sabi ni EJ, nakakatawa no, sakto. Yung kaklase niya daw si Paulo Tuazon. Pero yung wife niya si Joanne Canlas. Okay. So sabi ko, isang tao ba ito? So iba, magkaiba. Oo, magkaiba. Kasi Galing si Len lang. yung bisita eh. Yung asawa ni Pao na dumating kahapon, ang pangalan ay Len. Oo. Galing din ng Australia, At kasama ang din mga ng anak. kids. Oo, nagbabakasyon lang din dito sa Pilipinas. Katuwa yung mga So magkaibang ganun. tao, pero inakala namin iisa lang. Oo, yun lang. Oh. So dahil magkaibang tao, magkaibang alay. Woohoo! Tsareng. Yes. Paulo Canlas, welcome to the Philippines. Tuason na to. Ay, Kahapon yung Tuazon Paulo. pala. Oh. Paulo Tuazon, baka naman si EJ Marcelo, naku, may alam yan na bilihan ng pinakamasarap na egg pie na alam namin. Ay, ako gusto ko galing Australia. Ayoko nang galing dito sa Hindi, Pilipinas. iba pa yun. Iba Magkaiba pa. yun. Okay, sige. Kung galing ng sige. Australia. Dali ka usap. Okay, iba pa ba? Okay, sige. Oo. Alam ni EJ kung ano yung nagpapaligaya sa tambalan. Alam Tanong ni nyo EJ lang sa yan. kanya. Si Chuper favorite niya yung egg pie. Ako, famous bowl for life. Ano yun? Ng KFC. Mas Ayan, favorite ko yung kesa dun sa egg pie. Oh. Kaya lagi yung nagtatanong eh. Lagi yung nagtatanong Okay, kung lagi din nagpapa-KFC yan siya, no? Oo. Nagtatanong siya EJ. kung ano oras, sabi niya, anong oras mo kakainin? Sabi ko, hindi ko yan makakain. Mamayang hapon pa ako kakain. Ganun. Yan. Okey-dokes. Shasha. Exit na tayo. Let's gist na, partner. See you later. See you. Bye-bye.